Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie, isang domestic helper o FW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment ni Kabayan Ras Sarael. Shout out sa iyo Kabayan. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video at ito yung comment niya. Good evening po. Magwa 1 month na po ako sa amo ko. Gusto ko po sanang umuwi ng Pilipinas. Hirap po yung pagkain at wala po akong sariling kwarto. Yung binabantayan ko po na matanda, paiba-iba ang ugali at makakalimutin na din. Natatakot po kasi ako na baka may mangyari sa matanda sa akin isisisi ng mga anak. May babayaran po ba ako sa agency or sa amo ko? Ito yung tanong ni Kabayan Ras Sarail. So, ang isi-share ko sa inyo at ang sagot ko sa tanong mo Kabayan ay based lang sa aking experience. So, kapag magtatrabaho tayo dito sa Middle East or magtatrabaho tayo sa ibang bansa, may tinatawag kasi tayong provision period. Yun yung policy ng agency. Kapag umabot ka na ng 3 months, hindi ka na pwedeng mag-complain sa amo mo or magpabalik sa agency ng basta-basta ng walang valid reason. Kung hindi ka naman sinasaktan, kung okay naman yung pagkain mo, yung sahod mo, may sarili ka namang kwarto, kumbaga kung walang valid na reason, hindi ka pwedeng magpasauli sa agency. Pero kung sa sitwasyon mo Kabayan, gaya ng sinabi mo sa comment mo na mahirap yung pagkain at wala kang sariling kwarto, tapos natatakot ka na baka kung anong mayari sa matanda dahil matanda na siya, makakalimutin na, at paiba-iba yung ugali, so natatakot ka. Kumbaga, hindi ka komportable sa amo mo, kaya gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Pwede kang magpasauli Kabayan sa agency kung gusto mo talaga na tapusin yung 2 years na contract. Pwede mong sabihin sa employer mo or sa anak ng employer mo na magpabalik ka sa agency kasi hindi ka komportable sa trabaho mo. Or pwede kang tumawag sa agency dito sa ibang bansa na babalik ka sa agency para maghanap ng ibang amo. Pwede mong gawin yun Kabayan kasi mag 1 month ka pa lang, may provision period kasi. Ang policy ng agency kapag wala ka pang 3 months sa amo mo, pwede kang magpasauli sa agency or pwede kang ibalik ng employer mo sa agency. Yun yung tinatawag nila na provision period. Kumbaga, obserbahan mo yung amo mo, kung okay naman yung sitwasyon mo, di pagpatuloy mo yung 2 years na pagtatrabaho mo sa kanila. Pagpatuloy mo yung trabaho mo sa kanila, kumbaga, i-continue mo lang hanggang sa matapos mo yung kontrata na 2 years. Pero kung hindi ka komportable sa trabaho mo, pwede kang magpasauli sa agency. Kasi within 3 months, pwede ka pang bumalik sa agency kung takot ka sa amo mo, kung wala kang pagkain, kung wala kang sariling kwarto, pwede mong i-complain yan sa agency. Kasi nasa kontrata naman na mayroon tayong food and accommodation. Dapat talaga may sarili tayong kwarto na kumpleto siya, may bathroom, at may pagkain tayo. So, ipoprovide yan ng amo. So, kung nahirapan ka sa sitwasyon mo, hindi ka komportable sa trabaho mo, pwede kang magpabalik sa agency pero hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas. Kapag umuwi ka ng Pilipinas, siguradong magbabayad ka sa agency. Dahil yung agency, yun yung magbabayad sa employer mo. Sila kasi yung nag-uusap-usap niyan bago ka kunin ng iyong employer. So, nung dumating ka dito sa ibang bansa, nag-usap na yung agency, yung may-ari ng agency at yung employer mo. So, sila yung mag-uusap niyan tungkol sa magkano yung kailangan mong bayaran kapag umuwi ka ng Pilipinas. So, kung ito yung naging problema mo, kung wala kang maayos na pagkain at wala kang sariling kwarto, tapos
natatakot ka na baka kung anong mangyari sa matanda, pwede ka namang mag-complain or tumawag sa agency. I-complain mo na wala kang maayos na pagkain, wala kang sariling kwarto, at natatakot ka na baka kung anong mangyari sa matanda. Kasi mahirap naman talaga ang mag-alaga ng matanda. Kung ako sa'yo, kabayan, tumawag ka sa agency para pag abot mo ng 1 month, kunin mo muna yung sahod mo, bumalik ka na ng agency. Pwede mo yung gawin, kabayan, kasi may provision period na pwede kang magpasauli sa agency kung ayaw mo yung trabaho mo, at pwede ka ring isasauli sa agency na iyong employer kapag hindi ka nila nagustuhan. Pero kung uuwi ka ng Pilipinas na ikaw yung magbe-break contract at ito yung complain mo sa employer mo, magbabayad ka talaga sa agency. Kasi kailangan kasi i-complain mo muna sila sa agency para ma-actionan kung ano yung naging problema mo, kung hindi ka komportable sa employer mo, maihanap ka nila ng panibagong amo. Kaya lang, mag-uumpisa ka na naman una na naman, mag-uumpisa ka. Kumbaga, natapos mo na yung 1 month dito sa employer mo, pag bumalik ka ng agency, panibagong kontrata na naman yun. Magbibilang ka na naman ng 24 months. So, kung hindi ka komportable sa trabaho mo, pwede kang magpabalik sa agency. Yun yung advice ko sa'yo, kabayan. At sana naintindihan mo ng maayos yung mga sinabi ko at may nakuha kang idea, nakatulong ako sa iyo, kabayan. Huwag kang mahiyang tumawag sa agency or huwag kang matakot na magsabi sa employer mo na magpabalik ka sa agency. Dahil kung hindi ka komportable sa trabaho mo, may karapatan ka rin na magpabalik sa agency para maghanap ka ng ibang amo or ihanap ka ng agency ng ibang amo. At sasagutin ko naman yung tanong ni kabayan. Nagtanong siya about sa GCash. So, based sa experience, kabayan, nung nasa Bahrain pa ako nagtrabaho, hindi ako naka-experience ng cash out. Tinatanong niya kasi sa previous ko na video kung may cash out ba sa GCash dyan sa Bahrain. So, nung ako ay nagtatrabaho sa Bahrain, ang ginagawa ko lang kapag magsisend ako ng pera sa Pilipinas, hinuhulugan ko yung aking GCash. So, kina-cash in ko lang siya. Pumupunta ako sa isang remittance dyan sa Bahrain at hulugan ko yung GCash ko. So, mabilis naman siyang pumasok yung pera sa GCash ko. Kaya lang, malaki yung kailangan bayaran. So, yun yung experience ko, kabayan. Hindi ako naka-experience na pwedeng mag-cash out. Siguro, pwedeng bumili ng load. Kung maglo-load ka sa Pilipinas, bumili ng load sa GCash mo. Pero kung cash out, parang hindi yata pwede, kabayan, kasi yung pera kasi sa GCash na-transfer na kasi yun sa piso. Pero siguro, try mo lang, kabayan, pumunta ka sa isang remittance at itanong mo rin kung pwede bang mag-cash out sa GCash dyan sa Bahrain. Kasi yung experience ko dati, hindi ako naka-experience ng magka-cash out ako. Cash in lang yung na-experience ko. So, ang maisasagot ko rin sa tanong mo is, ang na-try ko, pwede siyang i-cash in. So, hindi ko kasi na-try na mag-cash out ako ng pera. Ang ginagawa ko kasi, kapag sumahod na ako, hinuhulugan ko yung GCash ko. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at nakatulong ako sa'yo. Maraming salamat sa comment mo, kabayan. Hi guys, pagpasensyahan nyo na dahil na-busy tayo lately. Ramadan kasi dito sa Middle East. So kapag Ramadan, isang buwan talaga yung pagod, puyat, at maraming trabaho yung mga kadama dito sa Middle East. Dahil nagpapasting yung mga amo, kaya pag sa gabi, maraming gawain ang mga kadama dito sa Middle East. Kapag Ramadan, so isang buwan na pagod, puyat, tsaka gutom minsan, wala sa tamang oras yung pagkain namin at diskarte na lang kung paano kami makakain. Dahil yung mga amo kasi nagpa-fasting sila, so sa gabi sila kumakain. Kaya na-busy ako lately, pagpasensyahan nyo na. So ngayon, mag-proceed ako sa tanong ni kabayan Christopher Ebdani. Shout out sa'yo. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video about sa PGH. So ito yung tanong niya. Ma'am, ako umutang ako ng 30K. Ang approve sa akin or nakuha ko is 19K.
if I'm not mistaken. Pero dahil sa need ko, never mind. Pero ang hirap dyan sa kanila, pag di ka nakabayad sa isaktong bayaran or hindi ka nakabayad ng on time sa PGH, may penalty at charges sila. Malaki ang interest, tubo pa. But bayad ako sa utang ko na 30K, pero di ko binayaran yung penalty at charges. Mahalaga, bayad ako sa inutang ko na 30K, included yung tubo. So may penalty at charges sila na ibigay or kailangan mong bayaran kapag hindi ka on time na magbayad sa PGH. Yun yung mga bagay na nalaman ko nung nag-loan ako sa PGH. At ang interest ng PGH kapag mag-loan ka sa kanila is 1.3%. Yun yung tubo nila. So kapag wala kang pera, kailangan mo ng pang-allowance, kailangan mo ng pera pang iwan sa pamilya mo, so mapipilitan ka talagang mag-loan sa PGH. So ngayon kabayan, isi-share ko sa iyo ang experience ko sa paglo-loan ko sa PGH. Although na-share ko na to before, but isi-share ko ulit para sa mga gustong mag-loan sa PGH. Para may alam sila kung ano yung proseso, kung ano-ano yung mga dapat mong bayaran sa PGH kapag hindi ka on time na makabayad sa kanila, at kung ano-ano yung mga requirements na kailangan mong isubmit para ma-approve ka sa paglo-loan mo sa PGH. So ito yung step-by-step loan procedure kapag gusto mong mag-loan sa PGH. Kailangan isa kang OFW, domestic helper, or skilled. Kailangan may kontrata kang maipakita sa PGH. Photocopy lang ang kailangan mong isubmit sa kanila. Ipapapotocopy mo lahat ng iyong kontrata at ipapakita mo sa PGH. May mga staff ng PGH na mag-a-assist sa'yo kapag gusto mong mag-loan sa kanila. So kapag maglo-loan ka sa kanila, ito ang kailangan mong pagdaanan or kailangan mong ma-experience. So step-by-step loan procedure. 1. Inquiry. Correct me if I'm wrong. So ito yung unang-una mong gagawin. Mag-inquire ka muna sa kanila kung ano-ano yung mga requirements na need mong ipasa. Number 2, isasubmit mo, submission. Number 3, credit checking. So tatanungin ka ng staff ng PGH. I-assist ka nila kung ano pa yung mga need mong ipasa or kung yung mga pinasa mong mga requirements is qualified sa qualification nila. So, yun yung mga kailangan mong tandaan. Kailangan mong magpasa ng kontrata, photocopy, lahat ng kontrata. So, humingi ka sa agency mo ng photocopy ng iyong kontrata. So, lahat yun. Sa akin, ang pinasa ko is 12 pieces yata yun kung hindi ako nagkakamali. Dahil ayaw nilang tumanggap ng 4 na piraso or 5 piraso, kailangan lahat ng kontrata mo, kailangan mong ipasa sa kanila. Dahil doon din sila magbabase ng kung magkano yung i-approve nila na loan sa'yo. So doon sila magbabase sa kontrata. Titingnan nila yung kontrata mo. Kung magkano yung sahod mo sa kontrata mo, doon din sila magbabase. So sila yung mag-a-approve or sila yung magsasuggest kung magkano ang pwede mong utangin sa kanila. So, yun yung na-experience ko. So, proceed ako. So, ulitin ko lang, inquiry, submission, credit checking, loan approve, check opening, PN signing, at loan release. So, ito yung kailangan mong pagdaanan or ma-experience sa paglo-loan sa PGH. Unang-una, mag-inquire ka muna sa kanila tapos isasubmit mo. Pag isinadmit mo na yung mga dokumento na kailangan nila, kailangan kumpleto na yun. 2 electric bill, yung latest na electric bill. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang, sasabihin nila, kailangan mong pang magpasa ng isa. So, yun yung na-experience ko.
Yung una kong pinasa is isang electric bill lang kasi wala pang bagong electric bill na dumating. So kaya sabi nila, pwede naman to palo. So ang ginawa ko, pinahabol ko na lang yung bagong electric bill. Dalawa talaga ang need na ipasa na electric bill sa kanila, yung latest. Dahil doon sila magbabase or titingnan nila kung saan ka ba talaga nakatira, kung totoo ba talaga yung sinulat mo sa form na ipinasa mo sa kanila. Tapos maggagawa ka pa ng sketch sa bahay mo at magbibigay ka rin ng mga phone number ng mga kaibigan mo dahil tatawagan niya ng PGH. So kapag nag-check na sila ng iyong mga kaibigan na pwedeng kausapin nila, kailangan yung mga kaibigan mo na hindi isa lang ang ilalagay mo. Kailangan marami kang phone number na ilalagay sa form na ibibigay nila sa'yo, yung kailangan mong fill upan. So, yun yung mga ginawa ko. Dahil tatawagan nila yan. I-CCI ka nila. Hindi pa nila i-approve yung loan mo kapag hindi ka kumpleto sa mga dokumento na pinasa mo, hindi ka na CCI, at hindi nila natatawagan yung mga kaibigan mo na inilagay mo dun sa form na pinapil-upan nila sa'yo. So, yun yung na-experience ko sa paglo-loan ko sa PGH. So, kailangan din mag-check opening ka. Yun yung kailangan mong bayaran. 2.5 yun. Kaya ang loan release mo, kunti na lang matitira sa'yo dahil may ibinawas sila na 2.5 sa check opening. So, yun yung mga kailangan mong pagdaanan. So, ang next naman, i-share ko din sa inyo kung ano-ano yung mga ibinawas sa loan na na-approve sa'yo. So, ang na-loan ko lately sa PGH is 30,000 pesos. Pero, wag kang mag-expect na yung 30,000 pesos ay matatanggap mo ng buo. Dahil may ikakaltas pa ang PGH sa loan mo na 30,000 pesos. So, ito yung amount loan, 30,000 pesos. Yun yung na-approve sa loan ko na ipinrasis ko sa kanila. Hindi ako ang nag-receive ng pera. Cash to na ibinigay. Nagpunta yung co-maker ko sa Pedro Hill sa opisina mismo ng PGH. So, cash na ibinigay sa kanya ang 19,000 pesos. So, kung bakit 19,000 pesos na lang ang natira, so ito yung ibinawas ng PGH. So, sinasabi naman nila sa iyo kapag magpa-process ka ng loan mo at gusto mong mag-loan sa kanila, sasabihin nila sa iyo lahat ng impormasyon na gusto mong malaman. So kapag may tanong ka, itanong mo na sa kanila habang hindi pa na-approve yung loan mo para at least ma-aware ka or malaman mo kung ano yung mga kailangan nilang ikaltas, kung magkano yung penalty at charges nila kapag hindi ka on time nakapagbayad sa kanila. So ito yung mga ibinawas sa aking loan sa PGH. Least maintaining balance sa All Bank, nagbayad kami ng 2,500. So ito yung sinabi ko kanina na ibinawas ng PGH kapag nag-check opening ka. So, babawasan nila ng 2,500. So, itong 2,500, pwede mo naman itong makuha, ibibigay naman sa iyo ito ng bangko kapag hindi ka na maglo-loan sa PGH. Kaya lang, need mong pumunta sa All Bank Taguig branch. Doon mo siya pwedeng kunin. So, ibibigay sa iyo to 2,500. Ibabalik ng bangko. Sa amin, sa All Bank. Kasi sa All Bank kami nagbabayad at doon kami nag-check opening. So, may cheque kasi yan. Kasi yung binabayad natin, doon yan sa bangko. So, kailangan nakalagay siya sa cheque. So, ini-inform naman ang co-maker at binibigyan nila ng papel
kung saan malalaman mo doon kung magkano yung penalty na kailangan mo bayaran kapag hindi ka nakabayad ng on time, at ini-inform din ng PGH yung OFW na maglo-loan sa kanila kung ano yung mga penalty, kung magkano yung ma-approve na loan, at kung ano-ano yung mga requirements. Lahat yun ini-inform ng staff ng PGH. At kung may tanong ka, magtanong ka na sa kanila. So, libre naman at i-assist ka ng staff ng PGH. Hindi naman sila matataray. Mababait naman yung staff ng PGH. Kung gusto mong magtanong about sa proseso at kung ano-ano pa yung mga requirements na need mong ipasa, sa kanila mo itanong direkta para mas maintindihan mo. Para pag nandito ka na sa ibang bansa, alam mo na kung ano yung patakaran ng PGH. So next, less bank processing fee. So ang bangko may processing fee yan na 500 pesos. So ang 500 pesos hindi mo na siya makukuha ulit kasi processing fee nila yon 500 pesos. So next, less bank check booklet. So may check booklet na i-issue yung bangko. Ang kailangan mong ibayad sa bangko is 375 pesos. So, proceed ako sa next, lease guarantee loan charge. So, lease guarantee loan charge, nagkakahalaga siya ng 1,000 pesos. So, 1,000 pesos ang need mong ibayad sa lease guarantee loan charge. Ang next naman, yung 1 month advance na payment na ibabawas ng PGH. So, ang monthly ko is 6,624 pesos. Sa loan ko na 30,000 pesos. So, lahat to sasabihin ng staff bago i-approve ang loan mo. Posible naman kabayan na hindi sinabi sa iyo ng staff ng PGH kung ano-ano yung mga ibabawas sa loan mo at kung magkano yung penalty para at least ma-aware ka sa mga penalty at charges nila. So sa akin, ang monthly ko is 6,624 pesos. Ito yung ibinawas nila. So sa akin, na-approve yung loan ko is December. So December, nakapagbayad na ako sa kanila ng advance payment sa buwan ng January. So ikinaltas nila yun sa loan ko na 30,000 pesos. Kaya ang natira na lang sa amin is 19,000 pesos. Binawasan na nila yan ng isang buwan na payment. So, ibig sabihin, December na-approve yung loan ko, January, binayaran ko na. Ikinaltas na nila yung bayad ko sa month ng January doon sa loan ko. So, ibig sabihin, yung sasahurin ko sa buwan ng January, ibabayad ko siya sa month ng February. So, imposible kabayan na makapagbayad ako ng charge at penalty kung nagbayad na ako sa kanila ng advance payment. Kasi nagkakaltas yung PGH ng isang buwan na advance payment. So, paano ka ngayon makapagbayad sa kanila ng penalty or hindi ka makapagbayad sa kanila ng on time kung nag-advance payment ka na? So, ibig sabihin, yung month ng January, yung sasahurin mo sa buwan ng January, maibabayad mo siya sa month ng February. Hindi rason na makapagbayad ka sa kanila ng penalty at charges at hindi ka makapagbayad sa kanila ng on time dahil hindi mo alam yung mga patakaran nila. Sa paglulun mo pa lang, sa pag-inquire mo pa lang, i-explain na yan ng staff. Imposible kabayan na hindi mo alam yung mga rules nila at hindi mo alam kung magkano yung mga penalty at charges na kailangan mong bayaran. So, ito yung nakalagay sa payment instruction. Ibinigay to, isang papel to na ibinigay sa amin. Nakalagay doon lahat ng impormasyon kung paano ka magbabayad, kung saan mo ipapadala yung payment mo, at naglalagay sila doon ng mga account number nila, bank account number nila. Kung gusto mo siyang bayaran sa GCash, bank transfer, pwede mo siyang bayaran.
or pwede ka rin magbayad sa all bank. Pwedeng papuntahin mo doon yung kumikar mo at magbayad ka doon sa all bank. Kung all bank yung nakalagay na in-issue sa'yo na check booklet. So, depende kasi yan kung ano yung nakalagay sa'yo na check booklet, kung ano yung nakapangalan sa check booklet mo, so doon ka rin magbabayad. So, sa amin, all bank kasi yun yung nakalagay sa check booklet namin. So, nag-advance payment na ako sa month ng January. So, ikinaltas yun sa loan ko na 30,000 pesos. So, napaka-imposible na malilate payment ka. Hindi siya na sa sweldo mo, yung date na binigay ng PGH. So, napaka-imposible kasi nagkakaltas sila ng advance payment, kabayan. So, may isang buwan ka na magbabayad ka sa kanila ng advance payment. So, kagaya sa akin, nag-advance payment ako sa buwan ng January. So, pagkasahod ko sa month ng January, ibinayad ko na siya sa month ng February. So, walang rason na malilate ka na makapagbayad sa kanila at hindi ka on time na makapagbayad sa kanila dahil nag-a-advance payment ka na sa kanila. So, yun yung experience ko, kabayan, sa aking paglulon sa PGH. So, isi-share ko naman sa iyo ang nakalagay sa payment instruction. So, ang penalty na need mong bayaran sa bangko is 2,200 kapag hindi ka on time na makapagbayad sa kanila. Nakalagay to sa payment instruction. So, ito yon, babasahin ko. It is very important that your funds will arrive on time. So, importante na yung payment mo, mag-arrive siya ng on time sa PGH or sa bangko. Because the bank will charge the amount of 2,200 pesos. Kasi bangko yun, kabayan. Kapag hindi ka on time na makapagbayad sa bangko, matik na yon na magcha-charge sila ng 2,200. For every bounce check, and PGH will also apply a service charge. So, hindi lang ang bangko ang magpipinalty ng 2,200 sa mga cheque na tumalbog. Kasi cheque yun, naka-cheque yung payment mo. So, kailangan on time ka makapagbayad para iwas penalty, para hindi tumalbog yung cheque, at para walang service charge na babayaran sa PGH. Dahil magcha-charge din sila kapag hindi ka talaga on time na makapagbayad sa kanila. So, yun yung mga impormasyon na gusto kong i-share sa inyo para maging aware kayo na hindi makapagbayad sa PGH dahil malaki yung penalty nila. At malaki talaga yung interest nila. So, 1.3 ang interest nila. So, ang utang ko sa kanila na 30,000, magiging 39,749 pesos. Dahil ang monthly ko is 6,624.90 pesos. I-times mo yun ng 6 months. Kasi magbabayad ako sa kanila 6 months. Kasi yun yung pinili ko na gusto kong matapos yung utang ko within 6 months. So may option naman sila, pwede mong bayaran within 1 year, pwede mong bayaran within 6 months. Yun yung pagkakaalam ko. 3 months, wala raw silang option na ganun. Mabilis na option nila is 6 months. So magiging 39,749 pesos yung kailangan kong bayaran sa kanila. So, naghuhulog ako monthly sa PGH. Niiwasan ko talaga na makapagbayad ako ng penalty dahil lalong lalaki yung utang ko sa PGH kapag na-late ako ng payment. Kasi in-explain na sa amin lahat yun na magbabayad kami ng 2,200 kapag late yung payment namin. At nakalagay din sa payment instruction. Marami ang mga informasyon na inilagay nila sa payment instruction. Gaya na lang ng mga contact number ng tao na papadalhan mo ng pera at yung mga bank account nila
sa RCBC, sa GCash bank transfer, all bank account, RCBC account, inilagay na nila doon sa payment instruction. So, yung payment instruction na yon, isang papel yun, ibinigay yun sa aking co-maker dahil nandito na ako sa ibang bansa nung nirelease yung loan namin. So, yung loan ko, pinrasis ko siya ng October, na-release siya ng December. Dahil nung October, marami yung mga holiday, walang pasok yung PGH. Kaya nag-flight na ako, hindi ko na na-receive yung aking loan. So, ang nag-receive nun is yung aking co-maker na lang, yung nag-receive ng aking loan. So, yun lang yung explanation ko, kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at naintindihan mo. At kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic. At sana nakatulong ako sa inyo, nakakuha kayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa PGH. Sinishare ko lang sa inyo, kabayan, para makatulong din ako sa iba na gustong mag-loan sa PGH at yung mga comment nila, masasagot ko rin. So, pagpasensyahan nyo na dahil late na akong nakapag-upload. Na busy kasi ako dahil pina-priority ko yung aking trabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, kung may comment kayo, mag-comment na lang kayo sa comment section at pag-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.